manika, etikan at mga kadramahan pa. Let's get straight to the point of our topic on this video blog. Oh, by the way, I am not a legal expert or an immigration expert or an immigration attorney who can give you a legal advice or legal opinion on this subject matter that we are discussing on this video blog. I am just giving you my 1 cent opinion and my 2 cents reaction on this subject matter. What we're doing here is just for entertainment purpose only. Still on the news pa din, ang immigration crackdown or on controversial immigration crackdown or deportation activities throughout here in Jamaica. So trending news pa rin yan, especially those people with criminal background. Pero take note, even you are a verde holder or green card holder na, but you obtain that in a way that goes against the principle ng America First policy ni Daddy Donald Trump, you might be included or will become part of the low-hanging fruits or easy target ng Homeland Security, ICE, immigration authorities, and surely swak ka sa target nila na hahanapin at baka, alam mo na, kaya you know what to do. Alright? Pero, merong mga kaso na hindi na kailangan na maghirap maghanap ng ICE o ng immigration authorities para mag-deport. Bakit? Kasi yung ibang mga kaso, maraming tao na sila na yung nagsusurrender. Ibig sabihin, meron silang isinusurrender sa immigration authorities. Sila na yung tumatawag, sila na yung mga nagre-report. Like this. Hello, ICE. Hello, immigration. Meron akong i-report sa inyo. Ganun. Binawi ni Ay de las Alas ang petisyong maging US citizen ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Ay de las Alas hindi nagsisisi sa pagbawi ng green card ni Gerald Sibayan. Alamin natin sa Showbiz Spotlight ni Virginal Anton. Hindi kailanman nagsisisi si Ay de las Alas sa pagpaparevoke niya sa green card ng kanyang nakahiwalayang mister na si Gerald Sibayan. Ito yung kaso ng magjowa na si Ay de las Alas at Gerald Sibayan. Eh sino ba si Ay? Well, kilala natin si Ay as a celebrity comedian sa bansang Pilipinas. At ang kanyang pinakasalang jowang si Gerald Sibayan. Well, alam ng madlang people sa Pilipinas ang kanilang buhay. Alright? So, makisawsaw na din tayo, no? Kasi maraming Pinoy dito ay pwedeng makarelate sa kaso o sa istorya nila. Ano ba yung kaso? Ano ba nangyari? Well, dyan ako magbibigay ng 1 cent opinion and 2 cents reaction ko sa kaso ng revocation ng burden ni Indoy Gerald. Oh my God! Tunay tuluyan na siyang mapapauwi ng Pilipinas at magsisimula muli para sa kanyang panibagong buhay. Samantala, matatandaan naman noong Nobyembre 2024 nang aminin ni Ay sa publiko na ahiwalay na sila ni Gerald, at inamin din ito dahil sa pagkakaroon ng third party o ibang babae ng kanyang asawa. Isa rin sa inamin ni Ay ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Gayunman, nung una ay sinabi ni Ay na wala siyang balak bawiin ang green card kay Gerald dahil naiintindihan niya naman daw ito, na kaya nakipaghiwalay dahil hindi niya ito mabigyan ng anak. Subalit nang malaman nga ni Ay na mayroong ibang babae si Gerald at tila ginamit lang siya, dito ay nagpa siya ang komedyante na bawiin ang green card sa dating asawa dahil sa panluloko sa kanya. Well, kung totoo nga ang balita na ito, ay tiyak malaking problema ito kay Gerald, dahil bukod sa mapapauwi siya ng maaga sa Pilipinas ay natanggalan pa siya ng malaking oportunidad na magkaroon ng magandang buhay at trabaho sa Amerika. Here it is! Family-based petition si Indoy Gerald. At ang principal ay si Inday Ay de las Alas. Malaki ang age gap nila. Well, common na naman sa mga relationship yung mga age gap na yan. Lalo na kung ang matanda ay ang lalaki at super bata ay si babae.
Wala, hindi na. Very normal na yan. Pero dito, baliktad. Si Inday, ang matanda. Parang ang Junakis na nga niya si Indoy Gerald. Sikat na celebrity si Inday. Kumagat or nagkagatan sila kaya nagpakasal sa Pilipinas pa lang. 10 years na nga silang kasal. Meron bang motibo si Indoy Gerald sa kanyang pagpapakasal kay Inday Ai? Ewan ko. Pero according to the news, according sa revelation ni Inday Ai, sa simula pa lang alam na ni Indoy Gerald na hindi na magkakaanak si Inday Ai. Take note ha. Alam ni Indoy Gerald na hindi na pwedeng magkaanak si Inday Ai. Unless na he has the faith like Abraham and Sarah. So, fast forward na tayo. Andito na nga sila sa Jamaica. At ang may papel or mayroong legal capability na mapetisyon or ma-sponsor si Indoy Gerald ay si Inday Ai. So, ibig sabihin, siya ang citizen or green card holder. Kaya, na-sponsor si Indoy Gerald. Nagka-berde na. Pero later, binawi ang berde sa kanya. Yun palang sulat o report ni Inday sa immigration ay ang nag-cause ng revocation ng berde ni Gerald. Oh my God! Bakit ka nagkaganon? Kasi nga merong nasaktan. Kahit na pasabihin na in good faith naman ang relationship nila. Imagine, 10 years ng relasyon nila. Nagpakasal nga sila ng bonggang-bongga. Tapos, lahat gumuho na. Lahat ng pangarap nila, wala na. Yun ang promise nila sa isa't isa na, till death do us part. Wala na. Parang naging fart. Yung till death do us part, naging till death do us part. Yun, parang utot lang sa hangin. Oh my God! Binawi ni Ai de las Alas ang petisyong maging US citizen ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Sa apela ng comedy queen, kabilang sa nilahad niyang dahilan ay third party, kaya niya gustong bawiin ang green card ni Gerald. Pinabura ng US Citizenship and Immigration Services ang apela ni Ai. Wala pang pahayag si Gerald kaugnay nito. 2021, nang pinetisyon ng komedyanteng si Gerald sa Amerika. October 2024 naman nang ibunyag ni Ai na nakipaghiwalay sa kanya ang mister sa pamamagitan lang ng chat. Alright mga marites at mga chismosa at chismoso ng Bayang Amerika at Bayang Pilipinas. Ganito rin ang maaring nangyari. Kaya malakas ang loob ni Indoy Gerald na kumalas at kumanta ng "Please release me, let me go." Kaya niya kinanta siguro yon kasi merong third party daw. At yung third party na yon, hindi na makapag-intay. Maaring pinangako ang ibigay ni third party kay Gerald ang gusto ni Indoy na, ano ba yon? Gusto kasi ni Indoy na magkaroon ng Junakis. At syempre, yung verde. Kaya ayun, bonggang-bongga na nag-adios patria adorada na kay Inday Ai. Imagine nag-adios patria adorada siya habang si Inday Ai nasa Pilipinas through text message. Kaya yun nga, sama-sama ng loob ni Inday Ai. Hindi man lang daw nakapag-antay. Oh my God. Yun. Sigurado yan. Base na rin sa sinabi ni Inday Ai na merong third party. Kaya ayun, revoke ang berde. Ito lang ang masasabi ni Inday Ai de las Alas. Napakasakit talaga, Kuya Eddie. Oh, wala nang Kuya Eddie. Oh, napakasakit talaga, Tito Boy. Hindi ko na talaga kinaya. Kaya, bye-bye, aking Gerald. So, ano naman ang mga comment or reaction ninyo? Comment lang kayo!
sinungaling sa kalagayan ng kanyang marriage. Nag-file daw siya ng divorce at karapatan ng US Immigration na malaman na hindi niya gustong makinabang si Gerald sa kanyang petition dito at dahil hindi na niya ito asawa, kaya't hindi na ito entitled sa kanyang mga benepisyo. Kasabay nito, pinababawi rin ni Ai ang travel at work permit ni Gerald. Masyado raw siyang nasaktan sa kanyang mga bagong nalalaman na totoong may third party, kaya't basta na lamang siyang iniwan ito. Hindi niya raw ito pinigilan dahil noon pa man ay nag-cheat na ito sa kanya at alam niya raw na paulit-ulit lamang itong uulitin ang pag-cheat. Kung matatandaan, hiniwalayan ni Gerald si Ai noong October 14, 2024 sa pamamagitan lamang ng Viber message kung saan ang rason nito ay gusto niyang magkaroon ng anak na hindi kayang ibigay ni Ai. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.